Tahimik ang gabi sa Vatican. Sa loob ng isang maliit na kapilya, si Papa Anders ay nakaluhod sa harap ng altar, hawak ang kanyang rosaryo. Ang mga kandila sa paligid ay nagbibigay ng mahina, ngunit nakapapayang liwanag. Bagamat kalmado ang paligid, may mabigat na pakiramdam sa kanyang puso, isang alingawngaw ng kaguluhan na hindi niya maipaliwanag. Virgin Maria, bulong niya habang pinikit ang mga mata, gabayan mo kami sa gitna ng kaguluhan. Bigyan mo kami ng kaliwanagan upang malaman namin ang tamang landas. Habang inuulit niya ang panalangin, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin sa kapilya ay tila lumamig. Sa una, inisip niyang dulot lamang ito ng pagod, ngunit bigla na lang may nagbago. Ang liwanag ng mga kandila ay humina, at sa halip ay isang kakaibang liwanag ang pumuno sa silid. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at sa kanyang harapan, nakita niya ang isang figura. Isang babae na nakasuot ng puting kasuotan, napapalibutan ng liwanag na hindi maipaliwanag. Ang kanyang mukha ay mapayapa ngunit puno ng kalungkutan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang pusong napaliligiran ng mga tinik. Napalunok si Anders, hindi mapigilang magtanong, kahit alam na niya kung sino ang kanyang kaharap. Maria, ang tanging nasabi niya, nanginginig ang boses. Anders, sagot ng babae sa isang malumanay ngunit makapangyarihang tinig. Narito ako upang magdala ng isang mahalagang mensahe. Ang mundo ay nasa bingit ng kapahamakan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, pilit na inuunawa ang bigat ng kanyang naririnig. Tahimik na pagkabulok, tugon ng Birhen Maria. Ito ang unti-unting pagkawala ng pananampalataya at moralidad sa sangkatauhan. Ang mga tao ay nabubulag sa materyalismo. Ang kanilang mga puso ay natutuyot at hindi nila napapansin na sila ay unti-unting naliligaw. Napapikit si Anders, pilit inuunawa ang sinabi ng Birhen. Sa kanyang isipan, naisip niya ang mga problema ng mundo, digmaan, kaguluhan, gutom. Alam niya ang lalim ng problema, ngunit ang ideya ng itahimik na pagkabulok ay mas nakakatakot. Paano ko maipapahayag ang mensaheng ito? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Paano ko mahihikayat ang mundo na makinig? Hindi ka nag-iisa, sagot ni Maria na may awa sa kanyang boses. Ang Diyos ay kasama mo. Ngunit kailangang simulan mo na ngayon. Hikayatin mo silang manalangin, magsisi at bumalik sa Diyos. Ang panahon ay mabilis na nauubos. Biglang nagbago ang tanawin sa likod ni Maria. Sa isang iglap, nakita ni Anders ang isang mundo na napalilibutan ng kadiliman. Mga tao na naglalakad ng parang mga anino, ang kanilang mga mata ay walang buhay. Sa paligid nila, may apoy na naglalagablab at naririnig niya ang mga sigaw ng paghihirap. Kung hindi ka kikilos, ito ang magiging wakas ng mundo, wika ni Maria. Ngunit kung tatawagin mo sila, may pag-asa pa. Ang panalangin ay ang susi. Ang rosaryo ay ang sandata. Sa isang iglap, naglaho ang imahe ng kadiliman. Ang figura ni Maria ay muling nakapokus sa kanya, mas malapit na ngayon. Huwag kang matakot, Anders. Ako'y laging nasa tabi mo. Sa isang kisap mata, naglaho ang liwanag at naiwan si Anders sa tahimik na kapilya. Ang kanyang rosaryo ay nanginginig sa kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng determinasyon. Alam niyang ang misyon na iniwan sa kanya ng Birhen Maria ay magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa mundo. Habang lumalabas si Anders sa kapilya, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang ulan ay patuloy na pumapatak sa mga bintana, ngunit tila hindi niya iyon alintana. Sa pintuan, naghihintay si Father Rafael, ang kanyang tapat na sekretaryo. Kanyang kabanalan, maayos po ba kayo? Tanong ni Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumango si Anders, ngunit halatang may bigat sa kanyang dibdib. Tawagin mo ang lahat ng mga kardinal, wika niya sa mababang tono. May mahalaga akong sasabihin. Hindi na nagtanong pa si Rafael. Tumalikod siya at mabilis na tumungo upang sundin ang utos. Habang naglalakad si Anders papunta sa kanyang opisina, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na ipinasa sa kanya ng Birhen Maria. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang mga salitang, tawagin mo silang bumalik sa Diyos. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik kay Papa Anders habang siya ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang malamig na gabi ng Vatican ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga mahahabang gabi sa Malolos, ang kanyang bayan sa Pilipinas.
Doon, ang init ng gabi ay lagi niyang naintindihan bilang presensya ng pamilya at pananampalataya. Noong bata pa siya, si Anders ay pinalaki ng kanyang lola, si Rosario. Isang simpleng babae, ngunit matatag ang pananampalataya, si Rosario ay kilala sa kanilang komunidad bilang leader ng mga dasal sa simbahan. Bawat gabi, ang tunog ng Rosario ang musika ng kanilang bahay. Nakaupo sa maliit na altar ng pamilya, si Rosario ay maingat na tinuturuan ang kanyang apo. Anders, sabi ng matandang babae habang tinuturuan siya kung paano hawakan ang mga butil ng rosaryo. Ang bawat dasal ay hindi lamang salita, kundi pag-uusap sa Diyos at sa mahal na Birhen. Huwag mong kalimutan, ang rosaryo ang pinakamakapangyarihang sandata ng pananampalataya. Ang batang Anders, na nooy wala pang 9 na taong gulang, ay masigasig na nakikinig. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, nararamdaman niya ang init at kapayapaan sa bawat pagbigkas ng dasal ng kanyang lola. Sa bawat misteryo, ginagabayan siya ni Rosario, at ang simpleng mga gabing iyon ay naging pundasyon ng kanyang pananampalataya. Sa tuwing siya ay nadadala ng alaala, tila naririnig pa rin niya ang tinig ng kanyang lola. Anders, hindi mo kailangang maging malakas para makipaglaban. Ang dasal ang iyong kalakasan. Nasa gitna ng pagmumuni-muni si Anders nang kumatok si Father Rafael. Bumukas ang pinto at pumasok ang pari, dala ang isang tray ng tsaa. Kanyang kabanalan, naisip kong baka gusto ninyong magpahinga ng kaunti, sabi nito, inilapag ang tray sa mesa. Salamat Rafael, sagot ni Anders, pilit nang umiti. Ngunit may iniisip ako. Ang tungkol po ba sa mensahe? Tanong ni Rafael, halatang nag-aalala. Umupo siya sa silya sa tapat ng Santo Papa. Tumango si Anders, iniisip ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Rafael, naaalala mo ba ang kwento ng mga pastor ng Fatima? Ang mga simpleng bata na pinili ng Birhen upang ipahayag ang kanyang mensahe. Opo, kanyang kabanalan. Isa itong mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Bakit po? Pakiramdam ko, ako'y parang isa sa mga batang iyon, sabi ni Anders. Isang ordinaryong tao na biglang pinagkatiwalaan ng napakalaking misyon. Ngunit paano ko magagampanan ito? Tumitig si Rafael sa Santo Papa. Kanyang kabanalan, hindi ko maaaring sabihin na madali ito. Ngunit tandaan ninyo, ang Diyos ay hindi pumipili ng perpektong tao. Pinipili niya ang mga taong handang sumagot sa kanyang tawag. Ang mga salitang iyon ay tila nagbibigay ng kaunting ginhawa kay Anders. Ngunit sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng kanyang lola at ang maliit nilang altar. Sa simpleng buhay sa Malolos, natutunan niyang ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng yaman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa tiwala, isang bagay na tila nawawala sa mundo ngayon. Noong kabataan pa niya, si Anders ay kilala bilang tahimik at masunuring bata. Ngunit may mga pagkakataong siya rin ay naliligaw. Isang araw, matapos siyang pagalitan ng kanyang guro sa eskwelahan, nauwi siya sa simbahan, nagtatago sa likod ng altar. Doon siya nakita ni Rosario. Anders, tawag ng matanda habang hinahanap siya. Bakit ka nagtatago dito? Lola, sagot niya habang umiiyak. Sabi ng guro ko, hindi raw ako magtatagumpay dahil hindi ako matalino. Lumuhod si Rosario sa tabi niya at hinawakan ang kanyang balikat. Anak, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa talino lamang. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa kung paano mo inilalapit ang iyong puso sa Diyos. Sa gabing iyon, muli silang nagdasal ng Rosario. Sa bawat butil na kanyang hawak, naramdaman ni Anders ang lakas na bumalik sa kanyang kalooban. Ang simpleng gabing iyon ay naging simula ng kanyang pangarap na maging lingkod ng Diyos. Bumalik si Anders sa kasalukuyan. Ang bigat ng mensahe ng Birhen Maria ay patuloy na bumabalot sa kanya. Paano niya maihahatid ang mensaheng ito sa isang mundong abala at naguguluhan? Ngunit alam niyang ang sagot ay nasa mga simpleng aral ng kanyang kabataan, ang rosaryo, ang pananampalataya, at ang tiwala. Biglang tumayo si Anders at lumapit sa bintana. Mula roon, nakita niya ang liwanag ng buwan na tumatama sa plaza ng Vatican. Naalala niya ang mga salitang sinabi ng Birhen, ang rosaryo ay ang sandata. Ito ang sandatang ginamit ng kanyang lola upang gabayan siya, at ito rin ang sandatang gagamitin niya upang gabayan ang mundo. Tinawag niya si Rafael na abala sa pag-aayos ng mga papel sa labas. Rafael, magpadala ka ng mensahe sa lahat ng mga kardinal. Magpatawag tayo ng isang pagpupulong bukas ng umaga. May partikular po bang paksa? Tanong ni Rafael habang nagsusulat.
Ang pagbabalik loob ng mundo, sagot ni Anders, puno ng determinasyon. Walang oras para maghintay. Habang umaalis si Rafael upang sundin ang utos, tumingin si Anders sa krusipiho sa kanyang opisina. Lola, bulong niya, sana'y gabayan mo ako sa bagong landas na ito. Tulungan mo akong magdala ng liwanag sa mundong nababalot ng kadiliman. Sa gabing iyon, kahit ang kanyang puso ay puno ng takot at pangamba, si Anders ay muling bumaling sa rosaryo. Sa bawat dasal na kanyang bigkas, naalala niya ang bawat aral ng kanyang lola, at sa kabila ng bigat ng responsibilidad, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat sulok ng mundo, isang tahimik ngunit malalim na kaguluhan ang nagaganap. Sa Vatican, si Papa Anders ay nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa malawak na plaza. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga salita ng Birhen Maria, ang tahimik na pagkabulok ay pumapatay sa mga kaluluwa. Habang tinitingnan niya ang liwanag ng umaga, hindi niya maiwasang isipin ang bigat ng kanyang responsibilidad. Samantala, sa kabisera ng Pilipinas, ang Manila, ang lungsod ay nagising sa ingay ng mga busina, sigawan ng mga tindero sa palengke, at ang karaniwang gulo ng araw. Si Marilo, isang batang mamamahayag, ay abala sa pagtipa sa kanyang laptop habang umiinom ng malamig na kape. Bilang isang kilalang tagapagsiyasat ng mga balita tungkol sa mga krisis sa lipunan, sanay na siya sa mga headline tungkol sa kahirapan, krimen, at korupsyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nararamdaman si Marilo, parang may mas malalim pang kwento sa likod ng mga problemang ito. Marilo, deadline mo na, sigaw ng kanyang editor mula sa kabilang dulo ng opisina. Sandali lang, boss, sagot niya, ngunit ang kanyang atensyon ay nakapako sa isang balita na kanyang nakita mula sa internet, pagbaba ng moralidad at espiritualidad sa Asya. Napansin niyang ang datos ay nagpapakita ng lumalaking bilang ng mga kabataang nawawalan ng koneksyon sa relihiyon. Yenan, bulong niya sa sarili. Hindi lang pala tayo. Global na pala ito. Habang pinapalalim niya ang kanyang pagsisiyasat, napansin niyang hindi lamang sa Pilipinas nagaganap ang ganitong senaryo. Sa Europa, Amerika, at iba pang bahagi ng mundo, unti-unti nang nawawala ang kaugalian ng panalangin, pagsisimba, at espiritualidad. Ang mga tao ay abala sa trabaho, teknolohiya, at iba pang bagay na walang kaugnayan sa pananampalataya. Ang lahat ay tila nakafocus sa material na aspeto ng buhay, iniisip na wala ng puwang ang Diyos sa modernong mundo. Sa Vatican, natipon na ang mga kardinal sa isang malaking bulwagan. Tumayo si Papa Andres sa harap nila, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng awa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang simpleng papel na naglalaman ng mga salitang iniukit sa kanyang isipan mula sa mensahe ng Birhen Maria. Mga kapatid ko sa pananampalataya, panimula niya, ang boses ay puno ng kabigatan. Nakarating sa akin ang isang napakahalagang mensahe mula sa mahal na Birhen. Ang mundo ay nasa tahimik na panganib, isang uri ng pagkabulok na hindi natin lubos na nauunawaan, ngunit nakikita sa ating paligid. Ang mga kardinal ay nagkatinginan, halatang nagtataka. Tumindig ang isa sa kanila, si Cardinal Miguel, na galing sa Espanya. Kanyang kabanalan, maaari mo bang ipaliwanag ang ibig mong sabihin sa tahimik na pagkabulok? Tumingin si Anders sa kanya. Ito ay ang unti-unting pagkawala ng pananampalataya ng mga tao. Ang kanilang atensyon ay naliligaw sa material na bagay, nawawala ang koneksyon nila sa Diyos, at ang kanilang mga kaluluwa ay nalulugmok sa espiritual na kahirapan. Naramdaman ng lahat sa silid ang bigat ng kanyang mga salita. Isa pang kardinal ang nagsalita. Ano po ang plano natin? Paano natin maibabalik ang mundo sa tamang landas? Huminga ng malalim si Anders. Ang sagot ay panalangin, pagsisisi, at pagbabalik loob. Ngunit hindi tayo maaaring manatiling tahimik. Kailangan nating ipahayag ito sa mundo. Kailangan nating hikayatin silang bumalik sa Diyos. Habang nagaganap ang pagpupulong sa Vatican, sa Pilipinas, nagdesisyon si Marilo na bumisita sa isang simbahan sa Calasiao, Pangasinan, matapos niyang marinig ang tungkol sa muling pagkabuhay ng debosyon ng Rosaryo sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya ang tahimik, ngunit masiglang komunidad na tila nabuhay muli dahil sa pananampalataya. Pagdating sa simbahan, sinalubong siya ni Miguel, ang leader ng lokal na grupo ng debosyon. Magandang araw, ma'am, bati nito, may malawak na ngiti sa mukha. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Gusto ko lang po sanang malaman kung bakit biglang lumago ang debosyon sa Rosaryo dito, sagot ni Marilo. Nais kong maintindihan kung bakit ganito ang epekto nito sa inyong komunidad. Ngumiti si Miguel.
Ang sagot po ay simple, pananampalataya. Maraming taon na rin kaming naligaw, ngunit nang bumalik kami sa pagdarasal ng rosaryo, naramdaman naming parang may liwanag na muling bumalot sa amin. Habang pinapanood ni Marilo ang mga tao sa paligid, nakita niya ang mga batang nagdarasal, ang mga matatandang nakangiti habang hawak ang kanilang rosaryo, at ang tahimik ngunit taimtim na pananampalataya ng komunidad. Para bang ang lugar na ito ay isang maliit na piraso ng pag-asa sa isang mundong puno ng kaguluhan. Sa gabi ring iyon, si Anders ay nakatayo sa harap ng altar sa kanyang silid. Ang rosaryo ay muling nasa kanyang kamay habang binibigkas niya ang bawat misteryo. Ngunit sa kabila ng kanyang panalangin, hindi niya maiwasang magtanong sa Diyos, paano ko maiaabot ang mensaheng ito sa isang mundong tila wala nang pakialam? Sa kanyang puso, naramdaman niya ang sagot. Hindi kailangang maging magarbo ang mensahe. Kailangan lamang niyang magsimula sa simpleng paalala, panalangin. Sa kabila ng lahat ng ingay ng mundo, ang rosaryo ang magiging sagot. Huminga siya ng malalim at sa kanyang isipan, naalala niya ang mga salita ng Birhen Maria, ang rosaryo ay ang sandata. Kinabukasan, naghanda si Anders upang magbigay ng isang mensahe sa mundo. Sa kabila ng kanyang kaba, naramdaman niyang ang Diyos at ang Birhen Maria ay kasama niya. Sa harap ng kamera, binigkas niya ang mga salitang umaasa siyang magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Mga kapatid, ngayon, higit kailanman, tayo'y kailangang manalangin. Bumalik tayo sa Diyos, magsisi, at muling yakapin ang pananampalataya. Ang ating mundo ay nangangailangan ng liwanag, at ito ay nasa ating mga kamay. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa bintana ng silid ni Papa Anders habang siya ay nakaupo sa kanyang mesa, muling pinag-isipan ang mensahe ng Birhen Maria. Sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang mga sinabi nito, ang rosaryo ang sandata. Ngunit paano niya hihikayatin ang mundo na pakinggan ang isang simpleng mensahe sa panahon kung kailan ang mga tao ay abala sa sarili nilang buhay? Sa kabilang bahagi ng mundo, si Marilo ay abala rin. Bumalik siya mula sa kanyang biyahe sa Kalasyaw, bitbit ang mga kwento ng muling pagkabuhay ng pananampalataya sa maliit na bayan. Habang nakaupo sa kanyang opisina, binabasa niya ang kanyang mga tala. Isang partikular na pahayag mula kay Miguel ang nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Kapag nanalangin kami, nararamdaman naming hindi kami nag-iisa. Ang rosaryo ang nagbubuklod sa amin. Hindi kaya ito ang sagot, tanong ni Marilo sa sarili. Sa loob ng maraming taon bilang mamamahayag, sanay siyang tumuon sa negatibo, krimen, korupsyon, kahirapan. Ngunit ngayon, tila nakahanap siya ng liwanag sa gitna ng dilim. Samantala, sa Vatican, nagdesisyon si Papa Anders na magdaos ng isang espesyal na pagpupulong kasama ang mga pangunahing leader ng simbahang Katolika mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dumating ang mga kardinal, obispo, at iba pang mga pinuno ng simbahan upang makinig sa kanyang plano. Mga kapatid, panimula ni Anders, ang boses niya ay puno ng otoridad at awa, ang mundo ay nasa isang kritikal na sandali. Kailangan nating muling ibalik ang atensyon ng tao sa Diyos. Ang panalangin, partikular ang rosaryo, ang susi upang mapaglabanan ang mga pagsubok na ito. Isa-isang nagtaas ng tanong ang mga leader. Kanyang kabanalan, sabi ni Cardinal Santos mula sa Pilipinas, hindi ba't maraming tao ngayon ang hindi na naniniwala sa ganitong klaseng espiritual na solusyon? Paano natin maabot ang mga nawawala na sa pananampalataya? Tumingin si Anders sa grupo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi natin kailangan ng malaking himala upang magsimula. Ang simpleng panalangin ay sapat na. Kung makikita ng tao ang pagbabago sa kanilang sariling mga komunidad, unti-unti nilang mauunawaan ang kapangyarihan nito. Ngunit paano po natin ito sisimulan? Tanong ni Cardinal Miguel mula sa Espanya. Magsisimula tayo sa isang pandaigdigang panawagan sa panalangin ng rosaryo, sagot ni Anders. Isang simpleng mensahe na maaaring maabot ang bawat sulok ng mundo. Hindi natin kailangan ng magarbo o komplikadong hakbang. Kailangan lang natin ng puso na bukas sa Diyos. Habang nagaganap ang pagpupulong na yon, si Marilo naman ay nagpasya na bumisita sa isang grupo ng kabataan sa Maynila na kilala sa kanilang volunteer work. Gusto niyang malaman kung paano tinitingnan ng mas batang henerasyon ang pananampalataya sa modernong panahon. Sa isang maliit na silid, sinalubong siya ng grupo na masigla at puno ng sigla. Si Daniel, ang leader ng grupo, ay masayang nagkwento tungkol sa kanilang mga proyekto. Ngunit nang tanungin niya kung ano ang papel ng pananampalataya sa kanilang mga gawain, saglit silang natahimik.
Kung tutuusin po, sabi ni Daniel, marami sa amin ang hindi na aktibong nagsisimba. Ngunit naniniwala kami sa paggawa ng mabuti para sa iba. Hindi ba't iyon din ay bahagi ng pananampalataya? Tanong ni Marilo. Ang paggawa ng mabuti para sa iba ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Napatigil si Daniel at ang kanyang grupo, tila napaisip sa sinabi ni Marilo. Muling sumagi sa isipan niya ang sinabi ni Miguel sa Kalasyaw, ang rosaryo ang nagbubuklod sa amin. Sa sandaling iyon, naisip ni Marilo na baka ito ang nawawala, ang koneksyon ng mga tao sa espiritual na aspeto ng kanilang ginagawa. Pagkaraan ng ilang araw, inilunsad ni Papa Anders ang kanyang panawagan sa buong mundo. Sa harap ng kamera, binigkas niya ang isang mensaheng puno ng pag-asa at pagmamahal. Mga minamahal kong kapatid, wika niya, ngayon, higit kailanman, kailangan nating bumalik sa Diyos. Ang rosaryo ay hindi lamang isang tradisyon. Ito ay isang sandata laban sa kadiliman, isang paraan upang tayo'y muling magkaisa at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang mensahe ay inere sa telebisyon, radio, at internet. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, iba-iba ang naging reaksyon. Ang ilan ay natuwa at naantig, ngunit marami rin ang nagtanong kung sapat ba talaga ang simpleng panalangin upang harapin ang mga problema ng mundo. Sa Pilipinas, napanood ni Marilo ang mensahe habang siya ay nasa opisina. Tumigil siya sa ginagawa at muling inalala ang mga nakita niya sa Kalasyaw at sa grupo ng kabataan sa Maynila. Para bang unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang plano. Sa Vatican, nagbigay ulit ng pahayag si Anders sa mga leader ng simbahan. Hindi natin kailangang baguhin ang buong mundo sa isang araw. Ngunit kung makakumbinsi tayo ng isang tao, at mula sa kanya ay may madadala siyang pagbabago sa iba, sapat na yon upang magsimula ng alon ng pananampalataya. Ang rosaryo ang magsisilbing paalala sa mga tao na may liwanag sa gitna ng dilim, dagdag niya. Habang nagkakaisa ang mga lider sa pagsuporta sa panawagan, sa kabilang panig ng mundo, si Marilo ay nagsimulang magsulat ng isang artikulo na naglalayong ikonekta ang modernong mundo sa kahalagahan ng pananampalataya. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang inspirasyon mula sa mga kwento ng mga taong kanyang nakilala. Sa bawat salitang inilagay niya sa papel, tila bumabalik sa kanya ang liwanag ng pag-asa. Sa bawat sulok ng mundo, ang panawagan ni Papa Anders para sa panalangin ng rosaryo ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon. Ang ilang mga komunidad ay mabilis na tumugon, nagsimula ng mga bigilya sa kanilang mga simbahan, habang ang iba ay nanatiling tahimik, puno ng pag-aalinlangan sa epekto ng isang simpleng panalangin sa harap ng masalimuot na problema ng modernong panahon. Sa Maynila, si Marilo ay nasa harap ng kanyang laptop, sinusulat ang artikulong nagsisilbing tugon niya sa panawagan ng Santo Papa. Ang kanyang salaysay ay puno ng kwento mula sa Kalasyaw at sa mga kabataang kanyang nakilala. Sa bawat salita, iniisip niya kung paano maipapahayag ang mensahe ng pananampalataya sa isang paraan na mauunawaan ng makabagong tao. Habang sinusuri niya ang mga larawan ng simbahan sa Kalasyaw, ang mga taong nagdarasal, ang mga batang hawak ang kanilang mga rosaryo, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung ito ang maging simula ng pagbabago, tanong niya sa sarili. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang pangangailangang gumawa ng higit pa kaysa magsulat lamang. Samantala, sa Vatican, si Papa Anders ay nakatanggap ng isang liham mula sa isang maliit na parokya sa Africa. Ang liham ay naglalaman ng kwento ng isang komunidad na nagsimulang magdasal ng rosaryo matapos mapanood ang kanyang panawagan. Sa liham, sinabi ng kanilang leader na ang simpleng panalangin ay nagdala ng kapayapaan sa kanilang komunidad na dati puno ng alitan. Habang binabasa ni Anders ang liham, napuno ang kanyang puso ng pag-asa. Ngunit alam niyang maraming hamon pa ang naghihintay. Tumawag siya kay Cardinal Santos upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Cardinal Santos, sabi niya sa telepono, kailangan nating palakasin ang mensahe. Ang panawagan ay dapat maging higit pa sa mga salita. Kailangang maramdaman ito ng mga tao sa kanilang puso. Opo, kanyang kabanalan, sagot ni Santos. Maaari po ba nating simulan sa mga lugar kung saan ang pananampalataya ay unti-unting nawawala? Maaari po tayong maglunsad ng mga programa para sa mga kabataan. Ngumiti si Andres sa kanyang narinig. Tama ka. Ang mga kabataan ang susi sa kinabukasan. Kailangan nating ipakita sa kanila na ang pananampalataya ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang mapagkukunan ng lakas at liwanag.
Sa parehong araw, si Marilo ay bumalik sa Calasiao upang magdaos ng isang panayam kay Miguel. Gusto niyang malaman kung paano nila napapanatili ang kanilang debosyon sa rosaryo sa kabila ng modernong mga hamon. Sa simbahan, sinalubong siya ni Miguel na may dalang rosaryo sa kanyang kamay. "Marilo, mabuti at bumalik ka," bati nito, puno ng sigla. "Salamat, Miguel. Gusto ko lang sanang malaman, ano ang sikreto ninyo? Paano ninyo naipadama sa komunidad ninyo ang kahalagahan ng rosaryo?" Ngumiti si Miguel at tumingin sa paligid, kung saan ang ilang tao ay nagdarasal. "Wala namang sikreto, Marilo. Nag-umpisa lang kami sa panalangin. Isang rosaryo, araw-araw. At mula doon, unti-unting bumalik ang mga tao. Ang dasal ang nagdala ng liwanag sa amin." Napaisip si Marilo sa sagot ni Miguel. "Napakasimple," sabi niya. "Pero napakalakas ng epekto." "Totoo," sagot ni Miguel. "Ang rosaryo ay parang isang tanikala. Kapag may isang taong nagdasal, dahan-dahang naisasama ang iba." Habang nag-uusap sila, isang bata ang lumapit kay Miguel, hawak ang maliit na rosaryo. "Kuya Miguel," sabi ng bata, "pwede po ba akong sumali sa dasal mamaya?" Ngumiti si Miguel at tumango. "Siyempre naman. Ang panalangin ay bukas para sa lahat." Ang eksenang iyon ay nagbigay ng inspirasyon kay Marilo. Sa simpleng kilos ng batang iyon, nakita niya ang epekto ng rosaryo sa mga tao, isang mapagkukunan ng pag-asa at pagkakaisa. Sa Vatican, nagpatuloy ang mga plano ni Anders para sa pandaigdigang kampanya ng panalangin. Isang espesyal na misa ang inorganisa, na dadaluhan ng mga lider ng simbahan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa gitna ng misa, humarap si Anders sa libu-libong tao na nagtipon sa St. Peter's Square, at milyon-milyon pa ang nanonood mula sa kanilang mga tahanan. "Mga minamahal kong kapatid," panimula niya, "ngayon ay isang panawagan hindi lamang sa mga Katoliko, kundi sa lahat ng tao sa mundo. Ang rosaryo ay hindi lamang isang panalangin, ito ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat butil ng rosaryo, may liwanag na lumalaban sa kadiliman." Habang binibigkas niya ang kanyang mensahe, nakita ni Anders ang reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay tumutulo ang luha habang nakikinig, habang ang iba ay nakatayo ng tahimik, tila nagmumuni-muni. Naramdaman niya ang epekto ng kanyang mga salita. Pagkatapos ng misa, tumanggap si Anders ng maraming mensahe mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ilan ay nagsasabing nagsimula na silang magdasal ng rosaryo, habang ang iba naman ay nagtanong kung paano nila maibabalik ang pananampalataya sa kanilang mga komunidad. Sa bawat mensahe, naramdaman ni Anders ang unti-unting pagbabago. Sa Calasiao, matapos ang dasal, nagpasya si Marilo na magsulat ng isa pang artikulo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito tungkol sa obserbasyon. Ito ay isang personal na salaysay tungkol sa epekto ng rosaryo sa kanya. Sa kanyang pagsusulat, naramdaman niyang ang kanyang pananampalataya, na dati tila nawawala, ay muling nabubuhay. Kung ang isang maliit na komunidad ay kayang magbago dahil sa panalangin, isinulat niya, bakit hindi natin ito kayang gawin sa mas malaking saklaw? Ang rosaryo ay hindi lamang dasal, ito ay liwanag sa gitna ng dilim. Habang natatapos niya ang artikulo, nakaramdam siya ng bagong sigla. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan na hindi maipaliwanag. At sa kanyang puso, alam niyang bahagi siya ng isang mas malaking layunin. Ang araw ay sumikat ng tahimik sa Vatican, ngunit sa kalooban ni Papa Anders, ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan. Ang mga sagot sa kanyang panawagan ay unti-unting dumarating mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga nagbigay ng positibong tugon, ngunit marami rin ang nananatiling tahimik. Ang ilan pa nga ay kritikal sa kanyang mensahe. Sa kanyang opisina, si Anders ay nakaupo habang binabasa ang mga ulat mula sa iba't ibang kardinal. Ang bawat sulat ay naglalaman ng mga reaksyon mula sa kanilang mga dioceses. May mga lugar na muling bumalik sa pananampalataya, ngunit may mga rehiyon din na tila tumangging makinig sa mensahe ng rosaryo. Kanyang kabanalan, sabi ni Father Rafael habang inilapag ang isa pang ulat sa mesa. Narito po ang pinakahuling balita mula sa Amerika. Ang mga simbahan doon ay nagtatala ng bahagyang pagtaas ng mga dumadalo sa misa. Ngunit halata sa mukha ni Anders na may bumabagabag pa rin sa kanya. Bahagyang pagtaas, ulit niya. Ibig sabihin, hindi pa rin sapat. Kailangan nating maabot ang mas marami. Sa palagay ko po, kanyang kabanalan, sabi ni Rafael, ang mensahe ay kailangang maipakita hindi lamang sa salita, kundi sa gawa.
Tumango si Anders, ang kanyang isip ay biglang nakahanap ng liwanag. Tama ka, Rafael. Ang pananampalataya ay dapat makita sa aksyon. Kailangang makita ng mundo ang bunga ng rosaryo sa pagbabago ng mga buhay. Sa Maynila, si Marilo ay nakaupo sa isang maliit na coffee shop, binabasa ang mga reaksyon ng mga mambabasa sa kanyang artikulo tungkol sa rosaryo at ang debosyon sa Kalasyaw. Ang ilan sa mga komento ay positibo, ngunit ang iba ay puno ng pag-aalinlangan. Paano mo nasasabing ang panalangin ay makakabago sa mundo? Hindi ba't kailangan ng aksyon kaysa salita? Tanong ng isang mambabasa sa seksyon ng komento. Napaisip si Marilo. Ang tanong ay may punto, ngunit naalala niya ang sinabi ni Miguel sa Kalasyaw, ang rosaryo ang nagbubuklod sa aming komunidad. Ang bawat dasal ay nagiging inspirasyon para sa pagbabago. Habang iniisip niya ito, nagpasya siyang bumalik sa Kalasyaw upang mas makita pa ang epekto ng pananampalataya sa komunidad. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ni Miguel na may malaking ngiti sa mukha. Marilo, mabuti at bumalik ka, sabi nito. May bago akong ipapakita sa iyo. Dinala siya ni Miguel sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan kung saan nagtitipon ang mga kabataan. Doon, nakaupo ang isang grupo ng mga kabataan na nag-aaral kung paano magdasal ng rosaryo. Sa gitna ng grupo ay isang batang babae na nagtuturo ng tamang paraan ng pagdarasal. Siya si Clara, sabi ni Miguel, tinuturo ang batang babae. Isa siyang dating pasaway sa komunidad, ngunit mula nang magsimula siyang magdasal ng rosaryo, nagbago siya. Ngayon, siya ang nagtuturo sa iba. Habang pinapanood ni Marilo ang eksena, nakita niya ang epekto ng rosaryo na hindi lamang sa espiritual na aspeto, kundi pati na rin sa moralidad ng mga tao. Ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng dasal, ngunit nagiging inspirasyon upang gumawa ng mabuti. Samantala, sa Vatican, nagtipon ang mga kardinal upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang sa kampanya ng rosaryo. Tumayo si Papa Anders sa harap nila, dala ang isang bagong plano. Mga kapatid, panimula niya, nakikita natin ang epekto ng rosaryo sa ilang bahagi ng mundo. Ngunit hindi sapat na marinig lamang ng tao ang ating mensahe. Kailangan nilang makita ang pagbabago na dala ng panalangin. Paano po natin gagawin yon, kanyang kabanalan? Tanong ni Cardinal Santos. Magsimula tayo sa mga komunidad na pinakamahirap at pinakaapektado ng kaguluhan, sagot ni Anders. Gamitin natin ang rosaryo bilang sentro ng ating misyon. Ang bawat dasal ay magiging pundasyon ng ating mga aksyon sa pagbibigay ng tulong, pagbuo ng komunidad, at pagbabalik loob. Sa Pilipinas, habang naglalakad si Marilo sa paligid ng Kalasyaw, nakita niya ang mga taong abala sa paglilinis ng paligid ng simbahan. Ang ilan ay nagtatanim ng mga halaman, habang ang iba ay nag-aayos ng mga sira-sirang upuan sa loob ng simbahan. Anong nangyayari dito? Tanong niya kay Miguel. Simula nang magsimula ang aming debosyon sa rosaryo, naisip naming gawing mas maganda ang aming simbahan, paliwanag ni Miguel. Ang panalangin ay hindi lamang para sa ating mga kaluluwa. Ito rin ay dapat magdala ng pagbabago sa ating paligid. Napangiti si Marilo. Ang eksenang ito ay tila sagot sa tanong ng mambabasa ng kanyang artikulo. Ang rosaryo ay hindi lamang dasal, ito ay nagiging inspirasyon para sa pagkilos. Sa gabi, nagtipon ang komunidad sa Kalasyaw para sa isang vigilya ng rosaryo. Sa gitna ng dasal, naramdaman ni Marilo ang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa bawat misteryo, narinig niya ang tinig ng mga tao, puno ng pag-asa at pananampalataya. Habang nakaupo sa likod ng simbahan, biglang lumapit si Clara, ang batang nagtuturo ng rosaryo. Ate Marilo, gusto mo bang sumama sa amin? Mas maganda po kung lahat ay nagdarasal. Hindi mapigilang umiti ni Marilo. Tumango siya at kinuha ang isang rosaryo mula sa bag ni Clara. Sasama ako. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang simpleng panalangin ay nagdala sa kanya ng koneksyon hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. At sa kanyang puso, alam niyang ang rosaryo ay hindi lamang tradisyon, ito ay isang makapangyarihang simbolo ng pag-asa. Ang gabi sa Vatican ay tahimik ngunit mabigat. Sa kanyang opisina, si Papa Anders ay muling nagdarasal ng rosaryo. Ang bawat misteryo ay tila mas malalim, mas personal, at mas nakakaantig kaysa dati. Sa kabila ng mga positibong balita na kanyang natatanggap mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, ramdam niya na may bahagi pa rin ng mundo na tila nagtatago sa kadiliman, ayaw tumugon sa panawagan ng Birhen Maria. Biglang, ang ilaw sa kanyang opisina ay tila nagliwanag ng kakaiba.
Sa kanyang harapan, muling nagpakita ang Birhen Maria. Ang kanyang presensya ay parehong nakakapayapa at nakakaalarma, na tila dala niya ang mabigat na mensahe para kay Anders. Anders, wika ng Birhen Maria, ipinagmamalaki ko ang iyong pagsusumikap, ngunit ang mundo ay nananatili pa ring nasa bingit ng pagkabulok. Ang tahimik na pagkabulok ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng pananampalataya, ito ay tungkol sa kawalang malasakit, sa espiritual at moral na aspeto ng buhay ng tao. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na espada na tumagos sa puso ni Anders. Mahal na ina, tanong niya, paano ko haharapin ang isang bagay na napakalawak, na tila hindi nakikita ng karamihan? Tumingin ka, tugon ni Maria habang itinaas ang kanyang kamay. Biglang nagbago ang paligid ni Anders. Sa halip na nasa loob ng Vatican, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isang modernong lungsod. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga telepono, hindi nagpapansinan, tila walang emosyon. Hindi nila napapansin na ang kanilang mga puso ay natutuyot, paliwanag ng Birhen. Ang materialismo, ang sobrang pagtutok sa teknolohiya, at ang kawalan ng pakialam sa kanilang kaluluwa ay nagpapalalim ng kanilang pagkabulok. Sa isang sulok, nakita ni Anders ang isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada, umiiyak. Sa tabi nito ay isang babaeng tila hindi napapansin ang kanyang anak, abala sa pakikipag-chat sa telepono. Ito ang epekto ng tahimik na pagkabulok, wika ni Maria. Ang mga relasyon ay nasisira, at ang mga tao ay unti-unting nawawalan ng koneksyon sa isa't isa, pati na rin sa Diyos. Mahal na ina, sabi ni Anders, puno ng awa at takot. Ano po ang maaari kong gawin upang magising sila? Ang sagot ay nasa panalangin, Anders, sabi ng Birhen. Ngunit higit pa roon, kailangang maramdaman nila ang epekto ng pananampalataya sa kanilang mga buhay. Kailangang makita nila na ang Diyos ay hindi malayo, kundi naririto, sa bawat tao, sa bawat pamilya, sa bawat komunidad. Biglang naglaho ang imahe ng lungsod, at si Anders ay muling bumalik sa kanyang opisina. Ngunit sa kanyang puso, ang bigat ng kanyang nakita ay nanatili. Samantala, sa Maynila, si Marilo ay abala sa pagtipa ng kanyang susunod na artikulo. Gusto niyang gawing mas malalim ang kanyang pagsusuri tungkol sa epekto ng rosaryo sa komunidad ng Calasiao. Habang nagsusulat, napansin niyang may kakaiba sa kanyang iniisip. Parang hindi sapat ang simpleng pag-uulat. Kailangan niyang maiparamdam ang kwento, ang emosyon at ang pagbabago na kanyang nasaksihan. Nagpasya siyang bumalik muli sa Calasiao. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ni Miguel. Marilo, hindi ko akalaing babalik ka agad, sabi ni Miguel na may halatang kasiyahan sa mukha. Pakiramdam ko, hindi pa tapos ang kwento ko dito, sagot ni Marilo. May nais pa akong malaman tungkol sa inyong komunidad. Tamang-tama, sabi ni Miguel. Mayroon kaming espesyal na pagtitipon mamaya. Maganda kung makikita mo ang epekto ng rosaryo sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. Habang naglalakad sila patungo sa simbahan, nakita ni Marilo ang pagbabago sa paligid. Ang dating tahimik na komunidad ay puno na ng buhay. Ang mga tao ay nagtutulungan sa pagtatanim ng mga gulay sa maliit na hardin ng simbahan, habang ang iba naman ay nagtuturo sa mga bata sa ilalim ng lilim ng isang puno. Miguel, tanong ni Marilo, bakit tila ang rosaryo ang naging sentro ng inyong pagbabago? Ngumiti si Miguel at sumagot, ang rosaryo ay hindi lamang panalangin. Ito ay isang paalala na may pag-asa, kahit sa pinakamadilim na panahon. Kapag kami ay nagdarasal, nararamdaman namin kasama namin ang Diyos at ang Birhen Maria. Sa Vatican, pinatawag ni Papa Anders ang mga kardinal upang ibahagi ang bagong mensaheng natanggap mula sa Birhen Maria. Mga kapatid, panimula niya, ang problema ng mundo ay mas malalim kaysa sa ating inaakala. Ang tahimik na pagkabulok ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagkasira ng relasyon, sa pamilya, sa komunidad, at sa Diyos. Nagkatinginan ang mga kardinal, halatang apektado sa sinabi ni Anders. Tumindig si Cardinal Santos at nagsalita. Kanyang kabanalan, paano natin mababago ang isang mundo na tila walang interes sa pagbabago? Simulan natin sa maliliit na hakbang, sagot ni Anders. Ang bawat komunidad na nagdarasal ng rosaryo ay maaaring magsilbing modelo. Ipakita natin sa mundo na ang panalangin ay hindi lamang espiritual na gawain, kundi isang paraan ng pagbabago ng ating mga buhay. Nagplano sila ng mas malawak na kampanya upang hikayatin ang mga simbahan na gawing sentro ng komunidad ang rosaryo. Ang mga pari at leader ay sinanay upang maging instrumento ng inspirasyon,
at ang mensahe ay inabot sa pamamagitan ng media, internet, at lokal na mga pagtitipon. Habang isinusulat ni Marilo ang kanyang artikulo tungkol sa Kalasyaw, naisip niyang hindi sapat ang mga salita upang maipakita ang pagbabago. Kailangan niyang dalhin ang kwento sa mas maraming tao. Nagpasya siyang gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa epekto ng rosaryo na naglalayong ipakita ang tunay na pagbabago na dulot ng simpleng panalangin. Sa kanyang unang eksena, kinunan niya ang grupo ng kabataan na nagtuturo ng rosaryo sa mga bata, ang mga pamilya na muling nagkakaisa, at ang komunidad na nagbubuklod upang tulungan ang isa't isa. Sa likod ng kamera, naramdaman ni Marilo ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, isang pag-asa na nagmumula sa pananampalataya. Ang gabi sa Kalasyaw ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Sa loob ng simbahan, ang tunog ng mga rosaryo na naglalakbay sa bawat butil ay sumasabay sa mga mababang tinig ng dasal. Ang simbahan ay napuno ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng komunidad, mga bata, kabataan, magulang, at matatanda. Sa gitna ng lahat, si Marilo ay nakaupo sa isang bangko sa likuran, pinagmamasdan ang nangyayari. Sa kanyang mga mata, ang bawat dasal ay parang liwanag na lumalaban sa kadiliman. Maraming tao ang nagpunta, sabi niya kay Miguel, na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Hindi lang ito mga taga-Kalasyaw, sagot ni Miguel, nakangiti. May mga galing sa Karatigbayan. Ang rosaryo ay parang nagdadala ng liwanag na umaabot sa iba. Habang nag-uusap sila, tumayo si Clara, ang batang leader ng grupo ng kabataan, sa harap ng altar. Ang hawak niyang rosaryo ay tila simbolo ng kanyang paninindigan. Ngayong gabi, sabi niya, magsisimula tayong lahat ng bagong kabanata sa ating pananampalataya. Hindi natin kailangang maghintay ng himala para sa pagbabago. Tayo mismo ang himala. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Marilo. Sa kanyang isipan, naramdaman niyang hindi lamang siya isang tagamasid. Isa siyang bahagi ng kwentong ito ng pagbabagong nagaganap sa maliit na komunidad. Sa parehong oras, sa Vatican, ang St. Peter's Square ay puno ng mga tao. Ang pandaigdigang panawagan ni Papa Anders para sa isang vigilya ng rosaryo ay nagdala ng libu-libong mananampalataya sa Roma, at milyon-milyon pa ang nakikilahok mula sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng telebisyon at internet. Sa gitna ng plaza, nakatayo si Anders sa harap ng altar, hawak ang kanyang rosaryo, habang ang mga kandila sa paligid ay nagbibigay ng banayad na liwanag. Mga minamahal kong kapatid, wika niya, ang boses ay malakas ngunit puno ng awa. Ngayong gabi, tayo ay nagtitipon hindi lamang upang magdasal, kundi upang magbigay ng liwanag sa isang mundong nalulunod sa kadiliman. Ang ating rosaryo ay ang ating sandata, at ang ating pananampalataya ay ang ating kalasag. Sa bawat sulok ng mundo, ang mga tao ay nagtipon-tipon. Sa Maynila, ang mga tao ay nasa simbahan ng Quiapo, ang kanilang mga kamay ay hawak ang mga rosaryo, habang taimtim na nagdarasal. Sa mga malalayong nayon sa Africa, ang mga pamilya ay nakapalibot sa isang simpleng altar, na nanalangin sa gitna ng gabi. Ang eksenang ito ay inuulit sa Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng mundo. Ang eksenang ito ay tila sumasalamin sa mensahe ng Birhen Maria kay Anders. Ang liwanag ng panalangin ay unti-unting nagiging mas maliwanag habang mas maraming tao ang tumutugon. Balik sa Kalasyaw, ang mga tao ay nagsimulang maglakad palabas ng simbahan, hawak ang kanilang mga kandila habang patuloy na nagdarasal. Ang buong bayan ay napuno ng liwanag, at ang bawat hakbang ay parang simbolo ng kanilang paninindigan laban sa tahimik na pagkabulok na binanggit ng Birhen Maria. Marilo, sabi ni Miguel habang naglalakad sila sa gitna ng prosesyon, hindi ito tungkol lamang sa ating komunidad. Ang bawat dasal ay bahagi ng mas malaking misyon. Tama ka, sagot ni Marilo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong dalhin ang kwento ninyo sa mas maraming tao. Ang ginagawa ninyo rito ay dapat marinig ng buong mundo. Habang naglalakad sila, nakita nila ang isang matandang babae na tahimik na umiiyak habang nagdarasal. Lumapit si Miguel at tinanong ito, "Lola, ayos lang po ba kayo?" Ngumiti ang matanda sa gitna ng kanyang luha. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kapayapaan sa loob ng maraming taon. Parang bumalik ako sa Diyos. Ang eksenang iyon ay tila bumalot kay Marilo ng bagong sigla. Sa simpleng aksyon ng isang tao, nakita niya ang tunay na kahulugan ng rosaryo. Hindi lamang ito panalangin, kundi isang daan patungo sa pagbabagong loob. Sa Vatican, matapos ang vigilya, bumalik si Papa Anders sa kanyang silid upang muling magdasal.
Sa kanyang isip, ang mga larawan ng milyon-milyong tao na nagdasal ng sabay-sabay ay nananatili. Narinig niya ang kanilang tinig, naramdaman niya ang kanilang pananampalataya. Habang inuulit niya ang bawat misteryo ng rosaryo, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa kanyang puso, naroon ang presensya ng Birhen Maria, na parang nagbibigay sa kanya ng kumpirmasyon na ang kanilang misyon ay nasa tamang landas. Biglang, isang kakaibang liwanag ang pumuno sa kanyang silid. Sa kanyang harapan, muling nagpakita ang Birhen Maria. Anders, wika nito, ang liwanag ay nagsisimula ng bumalik sa mundo. Ngunit tandaan mo, ang laban ay hindi pa tapos. Patuloy na hikayatin ang tao na manalangin, magsisi, at magbalik loob. Tumango si Anders, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Mahal na ina, sabi niya, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ngunit alam kong kasama kita sa bawat hakbang. Ngumiti ang Birhen Maria bago siya naglaho. Sa gabing iyon, si Anders ay muling lumuhod sa panalangin, hindi na lamang bilang leader ng simbahan, kundi bilang isang lingkod na puno ng pananampalataya at pag-asa. Habang natutulog ang buong mundo matapos ang bigilya, si Marilo ay nanatiling gising, sinusulat ang kanyang susunod na artikulo. Ang kanyang mga salitang inilalagay sa papel ay puno ng emosyon at inspirasyon mula sa kanyang mga nakita. Sa gitna ng dilim, isinulat niya, ang rosaryo ay hindi lamang panalangin. Ito ay liwanag na nagdadala ng pag-asa sa mga pusong nawawala sa landas. Ang kwento ng Kalasyaw ay isang paalala na sa bawat dasal may pagbabago. Habang sinusulat niya ang huling linya, tumingin siya sa kanyang rosaryo na nakapatong sa tabi ng kanyang laptop. Kinuha niya ito, muling nagdasal, at sa gabing iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya matagal nang naramdaman, kapayapaan. Sa umaga ng araw pagkatapos ng bigilya, ang Vatican ay puno ng aktibidad. Ang pandaigdigang pagtitipon ng rosaryo ay nagdulot ng maraming mensahe mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga ulat ng pagbabago, mga kwento ng pagbabalik loob, ngunit mayroon ding mga balita ng patuloy na pagsubok sa pananampalataya. Si Papa Anders ay abala sa pagbabasa ng mga liham at pakikinig sa mga ulat mula sa mga kardinal. Ang panalangin ay tila nagdadala ng liwanag sa maraming lugar, kanyang kabanalan, sabi ni Cardinal Santos habang inilalatag ang ulat mula sa Asya. Ngunit sa ilang bahagi ng mundo, lalo na sa mga lugar kung saan ang pananampalataya ay matagal nang nanghina, tila mahina pa rin ang tugon. Hindi tayo maaaring mawalan ng pag-asa, sagot ni Anders. Ang bawat rosaryo na dinarasal ay isang binhi. Baka hindi natin agad makita ang bunga, ngunit ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ito'y tumubo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang pumasok si Father Rafael, dala ang isang liham na galing sa isang simbahan sa Timog Amerika. Ang liham ay naglalaman ng isang kwento tungkol sa isang komunidad na dating puno ng kaguluhan, ngunit unti-unting nagbago dahil sa debosyon sa rosaryo. Binasa ni Anders ang bawat salita, at sa kanyang puso, naramdaman niya ang kumpirmasyon na ang kanilang ginagawa ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Sa kabilang panig ng mundo, si Marilo ay muling bumisita sa Kalasyaw upang kumuha ng huling detalye para sa kanyang dokumentaryo. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ni Miguel na may malawak na ngiti. Marilo, mas lalo pang lumago ang aming komunidad mula noong huling bigilya, sabi ni Miguel habang tinuturo ang mga bagong mukha na nagdarasal sa simbahan. May mga tao pa nga na galing sa malalayong lugar para lang makiisa sa amin. Hindi ko lubos maisip na ang maliit na bayan na ito ay magkakaroon ng ganitong epekto, sagot ni Marilo habang kinukunan ng video ang mga tao. Para bang ang Kalasyaw ay naging simbolo ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa simbahan, nakita niyang muling nagtuturo si Clara sa isang grupo ng mga kabataan. Ang simpleng leader na ito, na dating hindi pinapansin, ay ngayon naging inspirasyon sa kanyang komunidad. Lumapit si Marilo kay Clara at tinanong ito, anong pakiramdam na maging bahagi ng pagbabagong ito? Ngumiti si Clara at tumingin sa grupo ng mga bata. Para bang natagpuan ko ang layunin ng buhay ko. Ang rosaryo ang nagdala sa akin ng direksyon, at ngayon, gusto kong ibahagi ito sa iba. Sa Vatican, nagdesisyon si Papa Anders na magdaos ng isang pandaigdigang misa na magbibigay diin sa mensahe ng Birhen Maria. Ang misa ay inihanda ng may detalye, at ang mga lider ng simbahan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay inanyayahang dumalo. Ang mensahe ng misa ay simple ngunit malalim, ang mundo ay may pagpipilian, sumunod sa liwanag o magpatuloy sa kadiliman. Sa araw ng misa, napuno ang St. Peter's Basilica ng mga tao mula sa iba't ibang kultura at lahi.
Sa harap ng altar, tumayo si Anders, hawak ang rosaryo. Sa kanyang humilya, binigkas niya ang mga salitang tila tumagos sa bawat puso. Mga kapatid, ang mundo ay nasa isang krus na daan. Ang tahimik na pagkabulok na binanggit ng Birhen Maria ay patuloy na lumalaganap. Ngunit sa ating mga kamay ay naroroon ang sagot. Ang rosaryo ay hindi lamang dasal, ito ay isang paalala ng ating pananampalataya, ng ating koneksyon sa Diyos. Habang sinasabi niya ito, ang mga tao sa simbahan ay tahimik na nakikinig, ang ilan ay napapaluha. Ang bawat salita ay tila nagpapalakas sa kanilang loob, nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa Kalasyaw, ang misa ay sabayang pinanood ng komunidad sa pamamagitan ng livestream. Ang simbahan ay muling napuno, at sa bawat salitang binigkas ni Anders, naramdaman nila ang koneksyon sa mas malawak na misyon. Habang pinapanood ang misa, lumapit si Miguel kay Marilo. Sa tingin mo ba, maaabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao? Tanong ni Miguel. Sa tingin ko, sagot ni Marilo. Hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa lalim ng epekto nito sa bawat isa. Pagkatapos ng misa, nagtipon ang komunidad sa Kalasyaw para sa isang simpleng salo-salo. Habang kumakain, nagsimula silang magbahagi ng mga kwento ng pagbabago. Ang mga mag-asawang dati laging nag-aaway ay ngayon muling nagkakaisa. Ang mga kabataang dating ligaw ang landas ay ngayon mas aktibo sa simbahan. Ang bawat kwento ay parang bahagi ng mas malaking larawan, sabi ni Marilo sa sarili, habang iniisip kung paano niya ipapakita ang mga ito sa kanyang dokumentaryo. Sa gabing iyon, nagdasal si Anders ng rosaryo sa kanyang silid. Ang bawat misteryo ay kanyang inialay para sa mga taong patuloy na lumalaban sa kadiliman. Sa kalagitnaan ng kanyang panalangin, muling naramdaman niya ang presensya ng Birhen Maria. Hindi ito nagpakita sa anyo ng liwanag, ngunit sa kanyang puso, narinig niya ang tinig nito. Anders, ang mundo ay nagsisimula ng magising. Ngunit tandaan mo, ang tunay na pagbabago ay hindi mangyayari sa isang araw. Patuloy kang magdasal at magtiwala. Tumango si Anders kahit alam niyang walang nakakita. Ang mensahe ng Birhen ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas, at sa kanyang puso, naramdaman niya na ang kanilang misyon ay nasa tamang landas. Sa Kalasyaw, habang natutulog ang buong bayan, si Marilo ay muling bumalik sa simbahan, hawak ang kanyang rosaryo. Sa harap ng altar, lumuhod siya at nagsimulang magdasal. Sa bawat misteryo, naramdaman niya ang liwanag na unti-unting bumabalot sa kanya. Ang kwento na kanyang sinusulat ay hindi na lamang kwento ng iba, ito na rin ang kanyang kwento. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa Vatican. Ang liwanag nito ay tila sumasalamin sa bagong simula na nararamdaman ni Papa Anders. Sa mga nagdaang linggo, ang epekto ng pandaigdigang panawagan ng rosaryo ay nagsimulang maramdaman. Ang mga ulat mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagsabi ng pagdami ng mga nagdarasal, pagbabalik ng mga tao sa simbahan, at pagbabagong nagaganap sa mga komunidad. Ngunit alam ni Anders na ang misyon ay malayo pa sa pagtatapos. Sa umagang iyon, nagtipon ang mga leader ng simbahan sa Vatican para sa huling bahagi ng kanilang pagpupulong. Sa harap ng mga kardinal, obispo, at iba pang leader, tumayo si Anders upang ibigay ang kanyang huling mensahe. Mga kapatid, panimula niya, ang ating misyon ay nagsisimula pa lamang. Ang tahimik na pagkabulok na binanggit ng Birhen Maria ay hindi mawawala sa isang iglap. Ngunit ang mga binhi ng pananampalataya na ating itinanim ay magsisimulang tumubo, at sa tamang panahon, magbubunga ito ng pagbabago. Nagkaroon ng katahimikan sa bulwagan, ngunit ang mga mukha ng mga naroroon ay puno ng pag-asa. Tumindig si Cardinal Santos, na galing sa Pilipinas, upang magsalita. Kanyang kabanalan, ang epekto ng panawagan ay malayo na ang narating. Sa aking diocese, ang mga kabataan ay nagsisimula ng muling yakapin ang pananampalataya. Ngunit paano natin masisigurong magpapatuloy ito? Ngumiti si Anders. Ang sagot ay pareho pa rin, panalangin at aksyon. Ang rosaryo ang magiging sentro ng ating pagsisikap, ngunit kailangan nating ipakita ang epekto nito sa buhay ng tao. Ang ating pananampalataya ay dapat maging buhay sa ating mga gawa. Sa Kalasyaw, ang umaga ay puno rin ng sigla. Ang simbahan ay muling napuno ng mga tao para sa isang espesyal na misa ng pasasalamat. Si Marilo ay naroon, hawak ang kanyang kamera habang kinukunan ang bawat eksena. Ang kanyang dokumentaryo ay malapit ng matapos, ngunit alam niyang ang kwento ng Kalasyaw ay magiging inspirasyon ng marami. Habang nakatayo sa labas ng simbahan, lumapit si Miguel sa kanya.
Marilo, salamat sa lahat ng ginawa mo para maipakita ang aming kwento sa mundo. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo, sagot ni Marilo. Ang inyong debosyon at pananampalataya ang totoong bida sa kwentong ito. Ngumiti si Miguel at tumingin sa paligid. Sana ang liwanag na nagsimula dito ay magpatuloy, hindi lamang sa Kalasyaw kundi sa buong mundo. Sa simbahan, muling nakita ni Marilo si Clara, na abala sa pagtuturo ng rosaryo sa mga bata. Ang simpleng batang ito, na minsang naligaw, ay ngayon isa ng simbolo ng pagbabago. Sa eksenang iyon, naramdaman ni Marilo ang tunay na halaga ng rosaryo, isang paraan ng pag-asa, isang daan patungo sa Diyos. Sa Vatican, nagdaos ng isang huling vigilya si Papa Anders sa St. Peter's Basilica. Ang lugar ay muling napuno ng mga tao, at ang bawat isa ay hawak ang kanilang rosaryo, habang taimtim na nagdarasal. Sa gitna ng misa, nagbigay si Anders ng kanyang panghuling mensahe sa pandaigdigang kampanya. Mga minamahal kong kapatid, wika niya, ang liwanag ng Diyos ay nasa ating mga kamay. Ang bawat dasal na ating binibigkas ay isang hakbang patungo sa pagbabagong loob, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa buong mundo. Magpatuloy tayong manalangin, magtiwala, at kumilos. Ang mundo ay nasa ating mga kamay, ngunit ang Diyos ang gagabay sa atin. Habang sinasabi niya ito, nakita niya ang mga mukha ng mga tao, puno ng pag-asa, pananampalataya, at determinasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang misyon ng Birhen Maria ay nagsisimula ng maisakatuparan. Pagkatapos ng misa, bumalik si Anders sa kanyang opisina. Habang siya ay nag-iisa, muli niyang kinuha ang kanyang rosaryo at nagsimulang magdasal. Sa gitna ng kanyang panalangin, naramdaman niya ang presensya ng Birhen Maria, hindi sa anyo ng liwanag, kundi sa tahimik na katiyakan sa kanyang puso. Anders, narinig niyang bulong ng Birhen, ang mundo ay may liwanag pa rin. Patuloy kang magtiwala at huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang iyong pananampalataya ay magdadala ng liwanag sa iba. Ngumiti si Anders kahit wala siyang nakikita. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa sa misyon na ito. At sa gabing iyon, ang rosaryo ay hindi lamang naging dasal, kundi isang paalala ng kanyang layunin sa mundo. Sa Kalasyaw, natapos ni Marilo ang kanyang dokumentaryo. Sa huling eksena, ipinakita niya ang komunidad na nagtitipon sa simbahan, nagdarasal ng rosaryo. Ang kanyang boses sa likod ng kamera ay nagsabi ng huling mensahe. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ay nagsisimula sa isang simpleng panalangin. Ang rosaryo ay hindi lamang tradisyon. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, ng pagbabalik loob, at ng pagkakaisa. Sa Kalasyaw nagsimula ang kwentong ito, ngunit ang kwento ng pananampalataya ay hindi nagtatapos dito. Sa gabing iyon, habang ang buong mundo ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay, naramdaman ni Marilo at ni Anders na isang bagong umaga ang nagsimula. Isang umaga na puno ng liwanag at pag-asa, dala ng pananampalataya at ng isang simpleng panalangin. Kung narating mo ang dulo ng kwentong ito, nais naming marinig mula sa iyo. I-type ang salitang liwanag sa mga komento bilang simbolo ng pag-asa at pananampalataya. Ipakita natin na ang mensahe ng rosaryo ay umabot sa iyong puso. Salamat sa panonood.